Sa nakaraang video ay ipinakita na nasa stage ang ating bida at si Lee Soo-jeon at tumawa ang mga kasamahan ni Lee Soo-jeon. At nagsabi ang isang elder ng Jin family nang sa tingin ko ang third young master ay nawawala na sa tamang pag-isip. At nagsabi naman ng isa pang elder nang sa paraan ng pamumuhay nito, alam ko na lagi itong nahuhuli sa lahat ng bagay at napatastas. At sumabat naman ng isa pang elder nang, Sesh, baka marinig ka nito. At napasabi ang ating bida nang alam kong sinabi ko na tatanggapin ko itong match na ito. Kaso mas mataas ang level nito sa akin ng 16 na level. At napalunok ng laway ang ating bida nang makita nitong hinawakan ni Lee Soo-jeon ang espada nito na para bang handa ng pumutol sa ating bida. At napasabi ang ating bida nang di pa kasali ang bloodlust nito na napakatindi at napasabi nang paano kaya ako makakaligtas ngayon. Habang pinagpapawisan sa takot. At nagpadala ng spiritual sense ang lesser family head at nagsabi sa ating bida ng little bro, mag-relax ka lang at huminga ng malalim, huwag kang mag-alala. Kung sa tingin ko ay manganganib ka na, ay papasok ako para iligtas ka, okay? At kung ang bastardong iyan ay sasaktan ng nakakabata kung kapatid ay bubugbugin ko ito. Okay, naririnig mo ba ako? Kaya wag mong isagad ang iyong lahat ng lakas at magdahan-dahan ka at mag-ingat. Kaya mo yan, at napatulala saglit ang ating bida at nagsabing, okay, sa tingin ko di ako mamamatay. Pero kailangan ko pa rin mag-focus sa pagdedepensa. At nagsalita si Lee Soo-jeon at nagsabing, Master Jin, may itatanong ako sa iyo bago tayo magsimula. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para i-accept ang match na ito? At tumawa, at nagsabi ng, sa tingin ko ay wala kang alam sa martial arts at ang alam mo lang ay tumakbo. At napasabi ang ating bida ng, dahil, at nahinto saglit. At napasabi sa sarili na, kung i-decline ko ang match na ito ay magiging ligtas ako ng panandalian. Ngunit pagkatapos naman ay magkakaroon ng gyera. Laban sa Mount Heng Sword Sect. At makakalaban ko ang parehong faction at pagkatapos ay tatargetin ako ng mga assassin at mamamatay. Pero kung i-accept ko ang match na ito at titiisin ang pambubugbog ay at least mabubuhay pa rin ako. At magkakaroon pa ako ng tsansa sa hinaharap dahil meron akong kapangyarihan na makapag-level up sa tulong ng system. At pakiramdam ko ay kaya ko namang manalo dito. At biglang tumawa si Lee Soo-jeon at nagsabing talagang napaka-arrogante mong bata ka. At least meron ka pa ring pride na pinaninindigan. At nabigla ang ating bida at napasabi ng pwede rin ba akong magtanong? At tumawa si Lee Soo-jeon at nagsabi ng sure, makikinig ako dahil sa tingin ko ito na ang magiging huli mong mga salita. At nagtanong na nga ang ating bida ng ikaw ang may pakana sa lahat ng mga pangyayaring nito, di ba? At nagpapawis bigla si Lee Soo-jeon sa pagkabigla sa tanong ng ating bida at pautol-utol na nagsabing, anong sinabi mo? Ikaw na bastardo ka, at namumula sa galit. At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, tama, ito talagang itong bastos na to, napansin ko talagang may kakaiba dito. Sa tingin ko, ito talaga ang may pakana. At nagsabi si Lee Soo-jeon ng, kailangan kong putulin ang ulo mo. At tumalon si Lee Soo-jeon at sumigaw ng hub, sabay atake sa ating bida. At nasangga ng ating bida ang atake nito at napaerg sa lakas ng atake ni Lee Soo-jeon. At nagsabi si Lee Soo-jeon ng, mamatay ka na bastardo ka. At umatake ng napakaraming atake, ngunit nasasangga ang lahat ng iyon ng ating bida. At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng talagang ang lakas nito. Habang umiilag at sumasangga sa mga atake nito. At nagsabi si Lee Soo-jeon ng bibigyan kita ng chance na magmamakaawa at humingi ng tawad ngayon at magpasalamat dahil isang braso mo lang ang kukunin ko habang umatake sa ating bida. At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng pero. Sa ilang kadahilanan, pakiramdam ko ay kaya ko ito habang sumasangga sa mga atake ni Lee Soo-jeon. At sumigaw si Lee Soo-jeon ng hub. Sabay atake sa ating bida. At nagsabing, ang lakas ng loob mo. At napasabi ang ating bida sa sarili nito ng, interesting, gaano kaya kalakas ang atake ko? At umatake gamit ang likod ng spear na tumama sa mukha ni Lee Soo-jeon na ikinagulat ng mga nanunod. At nagsabi si Lee Soo-jeon ng hindi na masama habang nagdurugo ang bibig nito. At napasabi ang ating bida ng talagang tumama ang atake ko. At pumosisyon si Lee Soo-jeon para umatake at nagsabing ngunit hanggang dito lamang ito. At sinagot ito ng ating bida ng Q, talagang lagot ka ngayon sa akin. At napasabi si Lee Soo-jeon ng, ano? Dahil sa pagkagulat sa sinabi ng ating bida. At nagsabi ang ating bida ng, ihanda mo ang sarili mo dahil tatapusin ko na ang kalokohang ito dito. Habang nakangisi na parang isang demonyo. At merong system notification na lumabas na nagsasabing, ang status effect na gawa ng cower ay nawawala na. At nagsabi si Lee Soo-jeon ng, simula nang ipinanganak ako bilang panganay na anak, ng Mount Heng Sword Sect ay nag-iinsayo na ako kung paano humawak at gumamit ng espada.
Nung una hindi ako hinahangaan ng mga tao, pero dahil sa pagsusumikap ko at pagti-training ay naging first rate ako sa napakabatang edad. At naging pag-asa ng pamilya at nagsimulang sinusundan ng swerte kahit saan man ako magpunta. Habang ang issue naman patungkol sa Jin family ng Taiyuan ay nasa bagay na iyon, ay ginamit ito ng Mount Heng Sword Sect para pataasin pa ang kapangyarihan nito sa probinsya ng Shanxi. At nang nagsimulang bumaba ang reputasyon ng bastardong ito, alam kong kahit ano ang gawin ng Jin family ng Taiyuan gamit ang kanilang impluensya at reputasyon ay makakatanggap pa rin ito ng pinsala. Pero, ano ito? At sinipa ito ng ating bida at tumilapon at nasaktan ito. Pero bumangon ito at kinuha nito ang espada nito at galit na umatake sa ating bida. Ngunit iniwasan lang ito ng ating bida at inatake ito pabalik ng ating bida na tinamaan sa binti, tiyan at mukha. Na ikinagulat ng mga kasamahan ni Lee Soo-jun na nanggigil at galit na galit sa ating bida at hinugot ng mga ito ang mga espada ng mga ito at nagsabing mawawala ng bisa itong laban na ito. At sa susunod na video ay ipapakita na umatake si Lee Soo-jun sa ating bida gamit ang kanang kamay nito na nakabalot sa pulang enerhiya at pinuntirya nito ang ulo ng ating bida. Ngunit nasasangga ito ng ating bida at napasabi ng, "Phew, buti na lang at nasangga ko ito." Ngunit umatake ulit. Si Lee Soo-jun gamit ang kaliwa nitong kamay na nakabalot din ng pulang enerhiya at tumalsik ang dugo ng ating bida dahil tinamaan ito. Ano kaya ang mangyayari sa ating bida? Matatalo kaya ito sa laban? At kaya naman kung gusto mong subaybayan ng ating kwento ay huwag mong kalimutang i-click ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.